Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Niyakap ni Rachel at Ewan ang isa't isa, mahal na mahal nila ang isa't isa. Malapit na ang taglamig, ang malamig na hangin ay naging dahilan para kilabutan ang mga tao. Natakot si Rachel. Ewan, tara na. Bakante ang lugar na ito at walang ni isang tao ang nandito. Natatakot ako. Hindi na tayo dapat pumunta rito para sa date natin. Masyadong nakakatakot itong lugar na to. Tumawa ng malakas si Ewan, huwag kang mag-alala, ang lugar na ito ay kung saan sinasamba ng New World Emperor ang langit at lupa. Walang pumupunta rito syempre, kaya ito bakante. Ang mga mata ni Ewan ay tumingin sa altar malapit. Ang altar ay gawa sa purong kulay puti na jade at ang frame ay gawa sa ginto. Mukha itong mamahalin. Isang jade pearl na kasing laki ng isang itlog at nasa gitna ng altar. Ang pearl ay kulay emerald at kumikinang ito, maliwanag ang kapaligiran dahil dito. Pearl ba yun? Na-curious si Ewan. Naglakad siya papunta roon. Nang makarating na siya sa altar, inangat ni Ewan ang pearl at dahan-dahan itong tiningnan. Nagulat siya na makita ang ganito kagandang bagay. Ang pearl ay may nakaukit na dragon at mayroon itong spiritual energy. Napagtanto ni Ewan na ang spiritual energy ng pearl ay magagamit sa paglilinang ng isang tao. Kapag suot ito palagi, mapapabilis nito ang paglilinang ng isang tao ng maraming beses. Gusto niyang tumawa. Kaya pala gustong sumamba ng emperor dito sa lugar na to, mayroon ditong kayamanan. Kinuha ni Ewan ang pearl ng walang pag-aalinlangan at nilagay ito sa bulsa niya bago niya kuhain ang kamay ni Rachel. Maswerte tayo ngayon, Rachel. Pumunta tayo sa isang nakakatakot na lugar pero nakakita tayo ng isang kayamanan. Ang pearl na ito ay para sa'yo. Oo, tumango si Rachel. Ang saya nito. Tapos may sumigaw malapit sa kanila. Anong karapatan nyo? Sino kayo? Anong karapatan niyong pumasok sa New World Altar? Ang mga lumabag sa batas ay dapat mamatay. Sinundan nila ang boses at nakita ang Royal Guard na tumatakbo papunta sa kanila. Nagulat si Ewan pero napagtanto niyang huli na para tumakbo pa. Kinuha niya ang mahaba niyang patalim at ang isa naman ay nasa kamay ni Rachel, inatake niya ang Royal Guard. Nag-iwan siya ng bakas ng dugo habang sila ay umalis sa New World Altar. Samantala, sa ilalim ng volcano crater. Kinalaban ni Daryl ang White Lily Cold Flame ng 5 araw at gabi. Sa mga oras na yon, hindi bumagal si Daryl kahit anong mangyari. Ginamit niya ang pure internal energy at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Ginawa ni Jewel at Debra ang lahat para bantayan siya. Sa wakas, sa ika-6 na araw, umungol si Daryl. Sa wakas ay naabsorb na ng pure internal energy niya ang White Lily Cold Flame. Tumingin si Daryl sa langit at umungol. Ang buong katawan niya ay nasunog ng 5 araw. Hindi niya mapaliwanag kung gaano ito kasakit. Sa wakas, natalo niya ang White Lily Cold Flame, buna niya itong naabsorb. Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at 2 sinag ang sumabog sa kanila. 2 apoy ang nasunog sa kanyang mga mata. Bang! Sa parehong oras, ang katawan niya ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya na tinakpan ang buong bulkan. Level 5 Martial Saint. Matapos niyang maabsorb ang White Lily Cold Flame, tumaas ang posisyon ni Daryl bilang Level 5 Martial Saint sa isang iglap. Tumawa si Daryl. Hindi niya inakalang makukuha niya ang isang ganito kalakas na kapangyarihan matapos niyang maabsorb ang White Lily Cold Flame. Ang paghihirap niya sa dumaan na 5 araw at gabi ay hindi nasayang. Excited si Daryl. Wow, Manong! Nagawa mo! Hindi kayang pigilan ni Jewel ang saya. Pumunta siya agad kay Daryl at niyakap ito. Masaya siya at tunay na napahanga. Manong, ang galing mo! Ang katawan ni Debra ay nanginig. Tiningnan niya si Daryl na may halong gulat at kasiyahan. Nagawa niya talaga. Naabsorb niya ang Enchanted Flame. Naabsorb niya ang White Lily Cold Flame. Pinili ko ang tamang lalaki, walang hindi kinakaya ang lalaking ito. Habang iniisip niya yon, ngumiti si Debra kay Daryl, ang galing-galing mo. Tumawa ng malakas si Daryl habang yakap niya ang 2 babae.
Matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim at sinabing, anong mangyayari kapag na-absorb ko na ang White Lily Cold Flame? Nakakulong pa rin naman tayo rito. Tama siya. Kahit na ganoon ang kakayahan ni Daryl, imposible pa rin na makaakyat sila sa taas ng bulkan gamit ang Celestial Swordsmanship. Mas okay sana kung dala ko ang Godly Pill. Kailangan ko lang yung Godly Pill para makamit ko ang pagiging level 1 Martial Emperor. Huminga ng malalim si Daryl habang nakaupo siyang nakadekwatro at nagsimula ng maglinang. Umasa siya na malapit na siyang maging level 1 Martial Emperor. Kung wala ang Godly Pill, mahihirapan siya maging Martial Emperor galing sa level 5 Martial Saint. Baka abutin siya ng ilang taon o mahigit 10 taon o habang buhay. Para makaalis sila sa lugar na yon, ang pwede lang niyang gawin ay maglinang at umasa na tumaas ang posisyon niya. Sa susunod na mga araw, nagsikap si Daryl sa kanyang paglilinang. Wala naman siyang nagawa sa bulkan. Sa susunod na hapon, napagod si Daryl noong nakumpleto niya ang kanyang paglilinang. Tinanong niya si Jewel kung pwede niyang hilutin ang kanyang balikat at sa mga binti naman si Debra. Agad namang pumayag si Jewel. Nilagay niya ang malambot niyang kamay sa balikat ni Daryl at nagsimula ng magmasahe. Tumawa si Debra. Kahit na nakakulong tayo sa bulkan, nandito naman kami ni Jewel para pagsilbihan ka. Kahit sino mang lalaki, ay papayag na makulong din dito. Dahan-dahan lang, huminga ng malalim si Daryl. Wala na akong dapat ipag-alala, payag din akong makulong dito, pero marami pa akong kailangang gawin. Hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari kay Yvonne at Monica. Noong maisip niya yon, sumakit ang ulo ni Daryl. Huminga siya ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata habang in-enjoy niya ang paghilot ng dalawang babae. Naramdaman ni Debra at Jewel ang pag-aalala ni Daryl kaya naman wala na silang sinabi pang iba. Matapos ang ilang sandali, lumunok ng laway si Jewel. Habang minamasahe niya ang balikat ni Daryl, nagsimula siyang kumanta. Ang magandang pangarap, ang mga luha sa gilid ng aking mga mata ay narito pa rin paggising ko. Alam mo bang nawasak ang puso ko dahil sa'yo? Wala akong maramdaman. Sa buhay na to, ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Biglang nag-iba ang muod ni Daryl nang marinig niya ang malambing na boses. Kinanta yon ni Jewel dati pa pero hindi nagsasawa si Daryl na pakinggan ito. Naging emosyonal si Debra nung marinig niya ang kanta. Sinabihan niya ng magaling si Jewel. Ang ganda naman ng himig, ang lyrics din ay sweet. Hindi ko alam na magaling ka palang kumanta. Nahiya si Jewel nung marinig niya ang mga papuri sa kanya. Sumagot siya, at Debra, hindi mo ako kailangan purihin. Oo nga pala, Ate Debra. Alam mo bang kumakanta rin si Manong? Hindi lang siya kumakanta, gumagawa rin siya ng kanta. Kahit na ang sikat na artist na si Cheryl Marks ay nagmakaawa na gawan siya ng kanta. Ginawa niya ito ng kanta, As Sweet as Honey, para sa kanyang pagganap at namangha ang mga tao rito. Niyakap ni Jewel ang braso ni Daryl at sinabing, Manong, kumanta ka rin. Ang mga mata ni Jewel ay punong-puno ng pag-asa. Kayang kumanta ni Daryl. Natigilan si Debra, ang maganda niyang mga mata ay tiningnan si Daryl. Ngumiti si Daryl habang tinitignan niya ito na may halong pagmamahal at tumango, sige na nga, kakanta na ako. Pinag-isipan muna ito ni Daryl bago siya lumunok at kumanta ng malumanay. Dahil nakita kita sa dagat ng maraming tao. Hindi ko makalilimutan ang iyong imahe. Pangarap ko na makita kita balang araw. Simula ngayon, malulungkot na ako kapag namimiss kita. Kapag namimiss kita, ang layo mo. Kapag namimiss kita, nasa harapan kita. Kapag namimiss kita, nasa isip kita. Kapag namimiss kita, nasa puso kita. Kumanta si Daryl ng buong puso, ang isip niya ay hindi matigil sa pag-iisip kay Lily. Mahilig din kumanta si Lily, naalala niya na kinantahan siya ni Lily nung kanta na yon sa isang live broadcast. Iniisip niya si Lily, okay lang ba siya? May pinakasalan na ba siyang iba? Ang mga mata ni Daryl ay kulay pula habang patuloy siyang kumakanta. Sa kabilang dulo, na-enjoy ni Debra at Jewel ang kanta. Natunaw ang puso ni Debra nang marinig niya ang kanta ni Daryl. Lalo niya pa itong hinangaan. Ang lalaking ito ay kayang gumawa ng elixir, kayang magsulat ng tula, maalam sa formations, at kayang kumanta. May mga hindi pa ba siya kayang gawin? Manong, ang ganda ng kanta na yan.
Kuminang ang mga mata ni Jewel na parabang mga bituin, habang nagmamakaawa kay Daryl. Pwede mo bang ituro sa akin kung paano kantahin ang kantang ito pag nagkaoras ka? Sige. Tumango si Daryl habang nakangiti. Nag-isip-isip si Debra at niyakap sa balikat si Daryl bago niya sabihing, "O nang apala, Daryl, dahil na-absorb mo na ang White Lily Cold Flame, ilabas mo ito at ipakita sa amin." Na-excite si Jewel, hindi niya kayang itago ang saya sa puso niya. Na-absorb ni Manong ang pinakamataas na apoy sa buong mundo. O sige. Ngumiti ng bahagya si Daryl. Tinaas niya ang kanyang kamay at kumaway, ang kanyang internal energy ay nagsimula ng gumalaw. Bang! Ang hangin sa paligid ay nanginig. Isang sinag ng puting ilaw ay nakitang nanigas agad. Sinundan ito ng isang puting bolang apoy na lumabas sa palad ni Daryl. Ito ang White Lily Cold Flame. Dahil nakumpleto ni Daryl ang pag-absorb nito, kailangan niya lang gamitin ang isip niya para paganahin ang White Lily Cold Flame. Wow! Sobrang ganda! Tumatalon pataas at pababa ang White Lily Cold Flame at mayroon ding kulay puti na lili sa taas ng apoy. Sige na at maglaro ka. Winagayway ni Daryl ang kanyang kamay habang nakangiti siya sa White Lily Cold Flame. Zoom! Gumalaw ang White Lily Cold Flame na parabang alam niya kung anong gagawin, para siyang maliit na pixie. Lumipad ito malapit sa lava, at nagsimulang tumalon-talon na parang bata na gustong maglaro. Ang White Lily Cold Flame ay mayroong spiritual energy dati pa, kaya naman, naiintindihan niya ang mga sinasabi ni Daryl. Na-excite lalo si Debra at Jewel nang makita nila ito. Tumawa si Daryl habang nakatingin sa White Lily Cold Flame. Gusto niyang maglaro ito bago niya ito ibalik sa kanyang katawan. Ngunit, habang tumatalon ang White Lily Cold Flame, nagkaroon ng ideya si Daryl. Masigla itong pinapanood ni Daryl. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso at naging emosyonal siya. Noong tumatalon ang White Lily Cold Flame, para siyang tigre na bumaba sa bundok at minsan naman ay mukha itong dragon na lumilipad sa langit. Umikot ang isip ni Daryl para siyang mababaliw. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang braso at binti ay nagsimulang manginig. Hindi niya ito mapigilan. Manong, anong ginagawa mo? Tanong ni Jewel. Hindi marinig ni Daryl ang mga sinasabi ni Jewel. Nakatayo siya at hindi alam ang ginagawa. Minsan ay nakasquat siya at minsan naman ay sinusuntok niya ang dalawa niyang kamao. Manong. Manong, paulit-ulit na tanong ni Jewel pero hindi siya sinasagot ni Daryl. Nagsimula nang mag-alala si Jewel. Hinila niya ang kamay ni Debra at nagtanong, Ate Debra, ano nangyari sa kanya? Bakit hindi niya ako marinig? Siya ay nanginig ang katawan ni Debra. Tinitigan niya si Daryl habang patuloy na nanginginig ang katawan niya. Nakita niya ang White Lily Cold Flame na tumatalon kung saan-saan at nagkaroon ng bagong inspirasyon. Kung di ako nagkakamali, bumubuo siya ng bagong martial technique. Ano? Bumubuo ng bagong martial technique si Manong, kinagat ni Jewel ang kanyang bibig at nanghina ang kanyang mga binti. Milyon ang martial technique sa mundo. Natatanging malalakas lamang na tao ang kayang bumuo ng martial technique. Noong Three Kingdoms era, si Warlord Zhao ay bumuo ng isang immortal energy palm at naging sikat siya buong buhay niya. Ang tagapagtatag ng Wudang sect ay nabuo ang Tai Chi at Tai Chi Sword, naging sikat ang Wudang sect sa kanilang lugar at naging pinuno ng martial art sa buong mundo. Ang mga magagaling na miyembro ay may taglay na kakayahan, lahat sila ay malakas na manglalaban. Level 5 martial saint lamang si Daryl pero kaya niyang bumuo ng martial technique. Kung hindi niya ito nakita gamit ang kanyang mga mata, hindi niya ito paniniwalaan. Kinagat ni Debra ang kanyang mga labi hanggang sa dumugo ito habang pinapanood niya si Daryl. Anong martial technique kaya ang kanyang gagawin? Sinara ni Daryl ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay at mga binti ay hindi tumigil sa paggalaw. Nasa gitna siya ng pagbuo ng martial technique at masigla siyang ginagawa ito. Hindi sinubukang pigilan ni Jewel at Debra si Daryl. Naghintay lang sila ng tahimik sa gilid. Ang mga babaeng ito ay hindi pinangarap na maghintay sa susunod pang 100 araw. Dumaan lang ang oras sa kanila. Tapos, lumipas na ang 1 taon. Sa Guangping Palace sa New World. Ang mansyon ay may hardin sa likod na mayroong mga nagbungang bulaklak. Si Monica ay nasa gazebo ng hardin,
at nakasuot siya ng isang mahabang silk na bestida. Nakangiti siya habang nakaupo roon. Isang batang lalaki ang magdidiwang ng kanyang unang kaarawan. Gumawa siya ng ingay sa kanyang paghakbang. Ilang mga alipin ang nakatayo sa gilid niya, naroon sila para alagaan siya. Ang lalaki ay anak ni Monica at Daryl. Ambrose Darby ang pinangalan ni Monica sa kanya. Ang pangalan niya ay simbolo ng kanilang remembrance sa kanyang tatay. Kapag lumaki na siya, umaasa siya na makuha niya ang positive energy parang sa tatay niya. Matapos niyang ipanganak ang bata, nanatili pa ring perpektong ang figura ni Monica. Namumula ang kanyang mga pisngi at maganda pa rin siya. Noong natanggap ni Monica ang balita tungkol sa pagkamatay ni Daryl, nawasak siya. Nagbalak pa siyang magpakamatay ng ilang beses. Hanggang sa pagsilang ng sanggol ay mabagal na naayos ni Monica ang kanyang emosyon. Nang makita niyang lumalaki araw-araw si Ambrose, wala siyang ibang hiniling kung hindi lumaking malusog ito. Kahit na pinanganak ni Monica ang bata, minahal pa rin siya ni Lord Kenny. Sinabi ni Lord Kenny sa kanya na ituturing niyang parang sarili niyang anak ito at ginawa niya talaga yon. Sa lumipas na taon, inalagaan silang mabuti ni Lord Kenny. Matapos ang isang taon, napagdesisyonan ni Monica na gugulin ang buong buhay niya sa Guangping Palace. At saka, saan pa siya pupunta? Namatay na si Daryl at wala na siyang ibang pamilya o kamag-anak sa mundong ito. Ambrose, halika rito sa akin. Sabi ni Monica habang kumakaway siya sa kanyang anak. Si Ambrose ay matalinong lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad at tumakbo. Hindi nagtagal, nasa mga braso na siya ni Monica. Mahal ko, nakauwi na ako. Nakarinig siya ng tawa bago niya nakita si Lord Kenny na naglalakad papunta sa kanila na may dalang stick ng candied hawthorn sa kanyang kamay. Nang makarating na siya sa harapan ni Ambrose, sabi ni Lord Kenny, mahal kong anak, tingnan mo ang pasalubong ko para sayo, sweet and sour candied hawthorn. Kinuha niya si Ambrose at nilagay sa kanyang mga braso. Kahit na anak siya ni Daryl, tinatawag na anak ni Lord Kenny si Ambrose palagi. Tumayo si Monica, lumingon kay Lord Kenny at sinabing, Panginoon ko, maliit pa ang batang yan, ang ngipin niya ay hindi pa kumpleto. Paano niya makakain yan? Noong narinig niya yon, tumawa si Lord Kenny at sinabing, sige, paglaruan na lang niya. Ngumiti si Monica, natuwa siya sa pagmamahal na binibigay ni Lord Kenny kay Ambrose. Ngumiti si Lord Kenny at tumingin kay Ambrose habang inaasar ito, anak ko, dinalhan kita ng pasalubong, anong sasabihin mo? Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ni Lord Kenny. Pinisil ni Ambrose ang candied hawthorn habang excited siya, binuksan ang bibig niya at sinabing, maraming salamat, tatay. Natuwa si Lord Kenny. Tapos, hinalikan niya ang bata sa pisngi at sinabing, mabait na bata. Kahit na hindi niya totoong anak si Ambrose, naging mabait siyang bata. Paanong hindi niya ito mamahalin na parang tunay niyang anak? Mayroong pahiwatig ng alaala ni Monica sa mukha nito habang iniisip niya ang tungkol doon. Alam niyang isang taon nang patay si Daryl at hindi na siya kailanman lilitaw sa buhay niya ulit. Pero, hindi niya alam kung bakit sumasakit ang puso niya sa tuwing tinatawag ni Ambrose si Kenny ng tatay. Inangat niya ang ulo niya para tumingin sa ulap sa lanagit habang iniisip niya yon. Daryl, gusto kitang makasama habang buhay. Pero sino bang mag-aakala na magkaiba ang nakatadhana para sa atin? Kung naririnig mo ako dyan sa langit, bantayan mo ang anak natin. Palakihin mo siyang malusog at maging bayani balang araw katulad mo. Samantala, sa Palace Hall ng New World's Royal City. Ang New World Emperor ay walang emosyon na nakaupo sa kanyang Dragon Throne. Ang kanyang mga tagabantay ay nakatayo lamang sa gilid niya, sa ilalim ng throne. Isa itong mahalagang araw, ang Emperor ay napagdesisyonan ng atakihin ulit ang World Universe. Ang nakaraan nilang atake ay palpak at naging dahilan nito para masira ang kanilang lakas. Matapos ang isang taon na pag-ensayo at paglilinang, lumakas ang kanilang kapangyarihan. Patay na si Daryl Darby, kaya na nilang sakupin ang World Universe. Kamahalan, iminumungkahi ko na magpadala tayo ng hukbo para sakupin ang World Universe bukas. Kamahalan, sa tingin ko ay isipin natin ang long haul. Pag-usapan natin ang mga stratehiyang gagawin sa laban, at pagkatapos ay pwede na tayong magpadala ng hukbo makalipas ang isang buwan. Bawat opisyal ay mayroong sari-sariling opinyon, kaya naman nag-init ang pag-uusap.
Ang iba ay naiisip na dapat magpadala agad ng hukbo, at ang iba naman ay dapat maghintay pa raw ng matagal. Wala sa kanila ang magkasundo sa mga plano sa diskusyon sa Main Palace Hall. Kumunot ang noo ng emperor habang tinaas niya ang kamay para sabihing tumahimik muna sila. Lumingon siya kay Sloan at nagtanong, "Sloan, ang aking warrior goddess, ano ang iyong naiisip?" Sagot ni Sloan, "Pwede tayong magpadala ng hukbo roon kahit anong oras. At sa oras na ito, kailangan natin silang matalo." Nakikita nila na alam ni Sloan ang kanyang sinasabi. Sa parehong oras, ang country secretary ay kinausap sila bago sabihing, "Kamahalan, sa tingin ko ay walang saysay kung ipadala mo ang hukbo. Iminumungkahi ko na mag-ayos muna tayo ng worship ceremony sa Heaven Earth Altar. Hindi pa naman huli kapag nagpadala tayo ng hukbo matapos natin itong gawin." "Tama," tumango ang emperor. "Hindi tayo nagdasal sa langit noong una nating inatake ang world universe. Sa oras na ito, kailangan kong pumunta sa Heavenly Earth Altar at magbigay ng aking dasal sa mga ancestors at sa langit. Kailangan nilang protektahan ang mga hukbo at ako. Mananalo tayo sa laban ngayon at sasakupin natin ang world universe." Mabuhay, pinuno, lumuhod ang mga tao at pinuri siya. Tumawa ang New World Emperor at tumayo sa kanyang dragon throne. Kumaway siya at sinabing, "Sundan niyo ako sa Heavenly Earth Altar. Magdasal tayo roon." "Opo, kamahalan," sabay-sabay silang sumagot. Pinamunuan ng emperor ang mga tao papunta sa Heavenly Earth Altar. 3:00 na ng hapon, pumasok na ang New World Emperor sa altar na may hawak na 3 joss sticks sa kanyang kamay. Sa sandaling makatapak siya sa platform, nagdilim ang kanyang emosyon. Ang GI bed ay dapat nasa platform pero wala ito. Anong nangyari? Ang bead na yon ang pinaka-importanteng element sa altar. Ninakaw ito sa dating korona ng emperor. Sa New World, wala nang mas mahalaga pa sa emperor. Ang tanging bagay na dapat nasa ulo niya ay ang korona, at dapat nasa taas nito ang GI bead. Ang mga naninirahan sa New World ang mga mapamahiin. Naniniwala sila na kapag namatay ang emperor, ang kaluluwa nito ay mananatili sa GI bead. Ang nawawalang GI bead ay pagmamay-ari ng dating emperor. Hindi lang ito nilagay sa Heavenly Earth Altar para sa dasal, pero para rin ito sa memorya niya. Gayunpaman, nawala ang GI bed at ito ay seryosong bagay. Sino ang naglakas loob na kawin ito? "Guards! Guards!" Sumigaw ng malakas ang New World Emperor. Ang GI bed na nasa korona ay pagmamay-ari ng kanyang tatay. Paano ito nanakaw? Isang sagradong lugar ang Heavenly Earth Altar, walang magtatangkang pumasok sa loob nito. Nang marinig ng mga Royal Guard ang sigaw ng Emperor, akala nila ay may nangyaring masama. Tumakbo sila agad papunta sa altar pero naguluhan sila. Hindi sila bulag, nakita nilang lahat na nawawala ang GI bed. Sinong in charge sa pagbantay ng altar? "Lumabas ka ngayon din," sumigaw ang New World Emperor. Hindi pa siya nagalit ng ganito dati simula nung naging emperor siya. Isa sa mga guard leaders, si Kevin Lotway ay naglakad mula sa maraming tao. Isa siya sa mga responsible sa Heavenly Earth Altar. Thud. Nataranta si Kevin, nanginginig siya habang nakaluhod sa sahig. "Ikaw! Saan napunta yung GI bed? Magsalita ka!" Galit na galit ang emperor, parang makapapatay ang aura nito. "Kamahalan," tagaktak ang pawis ni Kevin, ang katawan niya ay pawis na. Sinubukan niyang alalahanin, kaya naman tumahimik siya ng ilang minuto. Tapos sinabi niya, "Kamahalan, naalala ko na. Noong nakaraang taon, isang lalaki at babae ang nagtangkang pumasok sa Heavenly Earth Altar. Siguro sila ang nagnakaw sa GI bed. Isang taon na ang nakalipas, galit na ang New Emperor. Sagradong lugar ang Heavenly Earth Altar. Bakit hindi mo binalita agad noong nagtangka silang pumasok dito noong nakaraang taon?" Tulala na si Kevin. Noong nahuli niya ang magkasintahan, noong nagtangka silang pumasok sa Heavenly Earth Altar noong nakaraang taon, akala niya ay lihim silang nagkita. Kaya naman hindi niya ito binalita sa emperor. Paano niya mahuhulaan na nanakawin pala nila ang bid? "Kamahalan, pasensya na po. Dapat akong parusahan ng kamatayan." Patuloy na dinidiin ni Kevin ang sarili niya. Ngunit, hindi ito napatahimik ang emperor. "Tawagin niyo ang sketch artist."
Gusto kong iguhit niya ang portrait ng magkasintahan, sumigaw ang New World Emperor. Nagkaroon ng katahimikan at walang nagtangkang huminga. Hindi nagtagal, agad na pumunta ang mga sketch artist sa altar. Binigay ni Kevin ang kanilang description at nagsimula ng gumuhit. Matapos ang isang oras, hawak na ng sketch artist ang 2 litrato na ginuhit niya at lumuhod. Nanginginig siya at sinabing, "Kamahalan, tapos na po." Lahat ng opisyal ay tiningnan ang guhit, pinakita rito ang magkasintahan. Ang lalaki ay mukhang banayad at ang babae naman ay maganda. Matapos nilang makita ang mga ginuhot, nagkatinginan ang mga opisyal at nalito sila. Hindi nila makilala ang mga tao sa larawan. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, mayroon sumigaw. "Kamahalan, kilala ko ang 2 yan." Si Florian Darby ay lumitaw sa maraming tao. Lumuhod siya at sinabing, "Kamahalan, ang lalaki at babaeng nasa larawan ay galing sa World Universe. Ang pangalan ng lalaki ay Ewan White at ang babae naman ay si Rachel Carter. Kilala mo sila?" Tiniklop ng mahigpit ng emperor ang kanyang kamao. Malamig na ang kanyang boses. "Oo," tumango si Florian. "Mayaman sila sa World Universe, lalo na yung babae, si Rachel. Ang tatay niya ay si Zoran Carter. Ang mga Carter ay isa sa mga mayayamang pamilya na may mataas na posisyon sa World Universe." Galit na galit ang mga mata ng New World Emperor. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. "Pinakamatandang prinsip. Pamunuan mo ang mga Royal Guard at kunin mo ang Jai Bid para sa akin. Para naman sa pamilya Carter, patayin mo silang lahat. Walang dapat mabuhay sa kanila," sigaw ng emperor. "Opo, ama," ang pinakamatandang prinsip ay sumagot habang siya ay nakaluhod. Ang pinakamatandang prinsipe ang paboritong anak ng emperor. Bata pa siya pero level 2 martial emperor na siya. Siya na ang susunod na emperor at uupo sa trono sa hinaharap. Huminga ng malalim ang emperor habang tinitingnan niya si Kevin, at malamig niyang inutos, "Kevin Lotway, ang kapabayaan mo sa iyong tungkulin ay naging dahilan kung bakit nanakaw ang J-Bade. Pinaparusahan kita at ang pamilya mo ang kamatay sa pamamagitan ng 1,000 paghiwa." "Guards!" "Opo," sumigaw ang mga guard habang kinuha nila si Kevin. "Kamahalan, maawa po kayo." Pakiusap, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil nahimatay siya sa takot. Samantala, sa World Universe, si Dax at Chester ay mukhang mataimtim habang sila ay nakaupo at uminom sa Eternal Life Palace Sec Branch sa Donghai City. Ang paligid ay medyo malungkot. Ang 2 sa kanila ay nawala sa New World noong nakaraang taon at nasangkot sila sa away kasama si Matteo Hanson at ang kanyang alagad na si Justin Quinn. Napahiya sila sa laban kaya naman pinamunuan nila ang kanilang mga tao pabalik sa World Universe. Galit na pinapraktis ni Dax ang araw-araw niyang paglilinang buong taon. Ginagawa niya ito sa bawat sandaling gising siya. Dating underworld gangster si Dax. Nakamit niya lamang ang pagiging martial saint dahil sa dating Eternal Life Palace Sec Master. Noong natanggap niya ang kapangyarihan, sinabi sa kanya ni Master Column Web na ang kanyang kapangyarihan ay lalakas pa di tulad ng ibang ordinaryong tao. Ang kanyang oras at effort ay nagbunga. Naglilinang araw-araw si Dax sa nakaraang taon at naabot niya na agad ang pagiging level 1 Martial Emperor. Sa kabilang dulo, si Chester ang pinuno ng Eternal Life Palace Sect at ang kanyang pag-unlad ay mabilis din. Ang Eternal Life Palace ay may sikretong manual na tinatawag na grafting method at ang mga Sect Master lamang ang pwedeng matuto nito. Manual ito para sa mga makapangyarihang skill. Sa ibabaw nito, ang dating Sect Master ay iniwanan si Chester ng mga sikretong herbs at ingredients at ang kapangyarihan ni Chester ay umabot na sa level 1 Martial Emperor. Masasabi mo talagang ang dalawang nanumpang magkapatid ay mas magaling sa kahit sino sa buong mundo. Pero, ang dalawa sa kanila ay hindi naging masaya ang buhay nitong nakaraang taon. Ang puso nila ay sumasakit tuwing naiisip nila na namatay si Daryl sa New World. Sa sandaling yon, ang dalawang lalaki ay uminom ng wine pero isa sa kanila ay walang sinabing kahit ano. Isang pamilyar na figura ang nasa lamesa katabi nila. Ito ay si Shelley Sullivan. Ang babaeng ito ay may umbok sa kanyang tiyan, buntis siya sa anak ni Chester. Inalagaan ni Shelley si Chester ng 1 linggo noong nasa hospital siya.
Tapos, dalawa sa kanila ay naging magkasintahan, para itong love at first sight. Tapos, nadiskubre nila na buntis si Shelly sa anak ni Chester, 3 buwan na ang nakalipas. Masaya ang okasyon na ito. Sa lamesa, uminom ng alak si Dax bago siya nagsalita, "Tara. Punta tayo sa Emisec ngayon, at ipaghiganti natin ang pagkamatay ni Daryl." "Hindi na ako makapaghintay, Chester." Gustong maghiganti ni Dax para sa pagkamatay ni Daryl sa lumipas na taon. Alam niyang pinatay ng Emisec ang mga kaibigan niya. Pangarap niya na isang araw ay makaganti siya sa mga ito. Makikita mo sa mga mata ni Dax na gustong-gusto niyang maghiganti. Huminga ng malalim si Chester bago siya uminom ng alak at sinabing, "Hindi pa natin pwedeng gawin yon, Dax. Kailangan nating maghintay." "Bakit?" nag-aalinlangan si Dax. Ang mga mata niya ay kulay pula na habang tinitingnan si Chester, at nagtanong, "Ayaw mo bang ipaghiganti si Daryl, Chester?" Huminga ulit ng malalim si Chester bago siya nagsalita, "Siyempre. Gusto ko. Palagi. Pero alam mo naman na kapag ginagawa ko yon ay baka magpadala ng hukbo ang New World at atakihin tayo kahit anong oras." Mukhang nag-aalala si Chester. "Kapag kinalaban natin ang Emisec ngayon, at kapag umatake ang New World Army, wala tayong sapat na tao para kalabanin sila," nalilito si Chester. Bilang isang kapatid ni Daryl, gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Daryl bawat oras. Pero, kailangan niya munang pigilan ang nararamdaman niya para sa mundo ng martial arts. Ang sekta ng World Universe ay may laban sa Wishing Star Tower, at ang New World ay kinuha ang oportunidad na yon para atakihin sila. Naging dahilan ito ng malaking gulo sa Donghai City. Slam! Pinalo ni Dax ang kamay niya sa lamesa, at galit na galit ito. Kinasusuklam niyang sinabi, "Paano kapag hindi na tayo kailanman atakihin ng New World Army? Wala ba tayong balak gawin para ipaghiganti ang pagkamatay ni Daryl habang buhay? Gusto ko siyang ipaghiganti ngayon. Hindi na ako makapaghintay." Alam nilang ang kaaway nila ay ang Emisec, pero wala silang magawa tungkol dito. Huminga ng malalim si Chester habang sinasabi ito. "Hindi naman natin kailangang magmadali. Kailangan nating ipaghiganti si Daryl. At alam kong bibigyan niya tayo ng basbas mula sa taas. Pero nakalimutan mo bang nanumpa tayo na protektahan ang Donghai City? Nakalimutan mo bang tapat si Daryl at sinakripisyo ang kanyang sarili para protektahan ang kanyang pamilya at ipaglaban ang kanyang bansa? Inoobserbahan pa rin tayo ng New World. Sa tingin mo ba magiging masaya si Daryl kapag naghiganti tayo sa Emisec ngayon?" Magkaiba si Dax at Chester, ang isa ay mas emosyonal, ang isa naman ay mas kalmado. Ang mga mata ni Dax ay kulay pula. Sinuntok niya ang lamesa. Samantala, sa ilalim ng volcano crater sa New World, umupo si Daryl sa jade platform ng nakadekwatro. Nanatiling tahimik sina Debra at Jewel sa tabi niya. Hindi nila mapigilang maging masaya. Lumipas na ang 1 taon. Nararamdaman nilang nakagawa na si Daryl ng isang kakaibang paraan ng paglilinang. Buzz! Bigla na lang binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, isang nakakatakot na aura ang bumulaga sa kanila. Naabot niya na ang pagiging level 1 Martial Emperor. Tapos, tumayo si Daryl at dahan-dahang inangat ang kanyang mga braso, at ang hangin na nakapalibot sa kanya ay nagkalat. May itim na mga bilog ang nabuo na naging dahilan ng malaking gulo. Nasa gitna si Daryl ng radius na 100 kilometro, ang mundo ay yumanig at nanginig ng hindi mapaliwanag. Ang buong bulkan ay ilang beses pumutok at nagpaulan ng maliliit na bato sa kanila. Ang kalakhan ng lindol ay naging dahilan para mawala ang balance nila. Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Daryl habang binubuksan niya ang kanyang mga mata. Tapos, ang yanig ng mundo ay tumigil na. "Manong, ang galing mo talaga," na-excite si Jewel at niyakap niya si Daryl. Nanginig din si Debra. Saya lamang ang makikita mo sa kanyang mga mata habang tinitignan si Daryl. "Anong itatawag mo sa paglilinang na ito, Daryl?" tanong ni Debra. Ngumiti si Daryl. Natahimik siya ng ilang sandali bago niya sabihing, "Tawagin natin itong 1,000 Calamities." Ang 1,000 Calamities. Pumalakpak si Jewel at sinabing, "Ang gandang pangalan." Tumango rin si Debra. Tapos, sinabi niya, "Dali. Pakita mo na sa amin ang bagong paraan ng paglilinang, Daryl."
Sige, tumawa si Daryl. Binabaan niya ang kanyang lower energy field at naghanda ng ilabas ang Thousand Calamities. Ngunit, nagulat si Daryl dahil hindi niya mailabas ang paglilinang kahit anong gawin niya. Anong nangyayari? Napaisip si Daryl. Nag-aral siya ng mabuti para rito ng matagal. Isang mahirap na proseso para gawin ang paraan na yon, bakit hindi niya magamit? Ako, ilang beses na sinubukan ni Daryl hanggang sa tagaktak na ang pawis niya. Anong nangyayari? Bakit hindi ko siya magamit? Huwag kang mataranta, Daryl. Humakbang paharap si Debra at nagpaliwanag, naalala ko ang isang ancient na libro na nabasa ko. Nakalagay doon na may mga paraan na hindi na ilalabas o nagagamit kahit anong oras mo gusto. Ang ibang paraan ay nagagamit lang ng nanglilinang kapag excited ito o masaya. Ano? Hindi alam ni Daryl ang kanyang sasabihin. Oh. Nilayo ko ang sarili ko ng matagal na panahon para magawa ang Thousand Calamities pagkatapos magagamit ko lang siya kapag masigla ako. Yuk, sa isip ni Daryl. Huminga siya ng malalim at nagtanong, gaano na tayo katagal dito? Sobrang excited siya sa kakaibang paraang ng paglilinang na nagawa niya at ito ang naging dahilan kung bakit nakalimutan na niya ang oras. Naisip ni Debra bago niya sabihin, siguro 1 taon na. Metikulosa siya, kaya tinatandaan niya ang bawat galaw ng araw at buwan. Ano? 1 taon na, tumalon ang puso ni Daryl. Akala ko 1 buwan pa lang, hindi ko napagtanto na lumipas na pala ang oras. Huminga ng malalim si Daryl bago siya lumingon kina Debra at Jewel at sinabing, sige, tapos na ang honeymoon na ito. Kailangan na nating umuwi, kumapit kayo ng mahigpit sa akin. Isang martial emperor na si Daryl at malaki ang diferensya noon sa isang martial saint. Kaya niya nang buhatin ang 2 babae noong umalis sila. Niyakap ng mahigpit ni Jewel si Daryl. Namula ang mukha ni Debra pero niyakap niya nang mahigpit ang braso ni Daryl at ang biwang nito. Buzz! Biglang tumaas ang internal energy ni Daryl habang lumipad sila papunta sa langit. Ilang minut, nakalipad na sila sa tuktok ng bulkan. Phew! Sa sandaling nakatapak na sila sa lupa, hindi mapaliwanag ni Daryl ang kanyang nararamdaman. Huminga siya ng malalim. 1 taon ang lumipas. Masarap ang simoy ng hangin sa labas. Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa paligid, sobrang taas ng emosyon niya. Manong, nakaakyat na tayo ulit sa wakas, excited din si Jewel. Ngumiti si Daryl. Tumingin siya sa Royal City ng New World at sinabing, punta tayo sa Royal City. 1 taon na ang nakalipas, Yvonne, Monica, okay pa ba kayo? Papunta na ako para hanapin kayong dalawa. Sa pag-iisip na yon, bumilis ang paglalakad ni Daryl. 1 taon ang lumipas, nanatiling busy at maingay ang Royal City. Ibang-iba ito sa trip nila noong nakaraang taon. Ito yung oras na pumunta sa Royal City ang pinakalakas na Nine Mainland para makibalita tungkol sa Grand Weapon. Ngunit, hindi sila nagtagumpay, kinailangan nilang bumalik sa bayan nila. Hapon na noong nakarating sila ng Royal City. Ang spiritual aura na nasa ilalim ng bulkan ay makapal at marami kaya hindi na nila kailangang kumain para makaligtas. Gayunpaman, noong iniwan nila ito, nauhaw at nagutom si Daryl. Kaya nakahanap sila ng isang restaurant at bumili ng masarap na pagkain. Tirik ang araw, malapit na maghapon. Sikat itong restaurant na maraming customer. Habang umupo si Daryl, narinig niyang nag-uusap ang mga lalaki at babae sa kabilang lamesa. Narinig mo ba? Ang anak ng Carter na galing sa World Universe ay ninakaw ang Jai-Bid galing sa Heavenly Earth Altar. Galit na galit ang emperor at inutusan ang mga tao niya na patayin ang buong pamilya nito. Karapat-dapat lang yon sa kanila. Ang Jai-Bid ang sobrang halaga para sa atin. Dapat mamatay ang mga Carter. Oo, narinig ko na ang pinakamatandang prinsipe ang namuno sa isang hukbo papuntang World Universe. Sigurado ako na malapit nang masira ang pamilya Carter. Nanginig si Daryl nang marinig niya yon. Waiter, Bill, kumuha ng pera si Daryl at iniwan ito sa lamesa. Tapos ay lumabas na sila ng restaurant agad. Ang mga Carter ay masisira. Hindi, kailangan niyang bumalik. Para sa kanyang ninong, kailangan niyang bumalik. Ang kanyang mga magulang ay nasa bahay din ng mga Carter. Samantala, sa bahay ng mga Carter sa Mid-City ng World Universe.
Nakahinto lang ang trapiko sa Mid-City. Sobrang lala ng trapiko, ang daming sasakyan kahit saan. Sa nagdaang mga araw, ang kalye sa Mid-City at punong-puno ng mamahaling mga kotse galing sa iba't ibang bansa. Dahil ito sa kasal ng pinakamatandang anak ng mga Carter. Ang mga kotse na yon ay pagmamay-ari ng mga panauhin. Ang mansyon ng pamilya Carter ay parang may piyesta ang dekorasyon, mukhang lahat ng tao ay nagdidiwang. Ang kasal nila Rachel Carter at Ewan White ay bukas na. Tama yon. Ikakasal na kinabukasan si Rachel at Ewan. Nagpadala na ng mga imbitasyon ang mga Carter sa Martial Arts World's Masters pati na rin sa mga koneksyon nila sa mundo ng negosyo. Marami sa sekta ng World Universe ay pumunta sa New World para hanapin ang Grand Weapon isang taon na ang nakalipas. Pero, bumalik silang walang dala. Noong bumalik sila, nagmakaawa si Ewan sa kayang pinuno, si Ophelia Lane, ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association, para tulungan siyang hingin ang kamay ni Rachel para sa kasal. Inimbita niya mismo ang mga Carter ilang beses na para pag-usapan yon at sa wakas ay pumayag na sila sa kanyang hiling makalipas ang isang buwan. Sa sandaling yon, nasa main living hall si Zoran, at nakaupo siya roon na may malamig na ekspresyon. Walang makikitang emosyon sa kanyang mukha, isang magarang piyesta at masaya ang nasa paligid niya. Nakatayo si Susan sa tabi niya, ang mukha niya ay punong-puno ng pagkalito at walang pag-asa. Zoran, kasal na ni Rachel bukas, pwede bang wag kang ganyan, sabi ni Susan. Sinubukan niya itong pakalmahin. Pagkatapos ng lahat, anak mo pa rin siya. Wag na natin alalahanin ang nakaraan. Nagmamakaawa ako sayo. Ang mga mata ni Susan ay punong-puno ng kawalan ng kakayahan. Isang taon na ang lumipas, isang taon. Simula noong makabalik sila sa New World, hindi na maayos ang trato ni Zoran kay Rachel, hindi niya ito kinakausap. Wala rin siyang pakialam sa kasal. Alam ni Susan na galit pa rin si Zoran kay Rachel dahil kay Daryl. Gayunpaman, isang taon na ang nakalipas. Kahit gaano siya kagalit, dapat napatawad na niya ito ngayon. Ang mga salita ni Susan, huminga ng malalim si Zoran at sinabing, wala akong anak na ganyan. Hindi ko naman hiniling na bayaran niya ang buhay ni Daryl ng buhay niya, at yun na lang ang magagawa ko. Ikaw, galit na galit si Susan, pinadyak niya ang kanyang paa. Bakit ang tigas ng asawa niya? Tagalabas lang naman si Daryl at patay na siya. Bakit hindi niya mapatawad ang sarili niyang anak? Manong. May kaguluhan, isang katulong ang tumakbo sa kwarto nila at natataranta. Sabi niya, may kaguluhan. May kaguluhan. Tagaktak ang pawis ng katulong. Anong nangyayari? Anong mayroon? Kumunot ang noo ni Susan. Kung mayroon kang sasabihin, bagalan mo lang. Bakit ka natataranta? Ang kasal ng anak niya ay bukas na, kaya naman tapos na ang mga dapat nilang gawin. Ngunit, hindi nabibilang doon ang pagkabalisa. Natataranta ang katulong na naging dahilan para maiyak na siya. Patuloy na tagaktak ang pawis niya habang nauutal siya. Papunta rito ang pinakamatandang prinsipe ng New World at 1,000 Royal Guard ang kasama niya. Ano? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Zoran. Agad siyang tumayo, anong sinabi mo? 1,000 Royal Guard ang papunta rito sa mansyon. Kumunot ang noo ni Zoran, litong-lito at gulat na gulat siya. May tsismis sa mundo ng martial arts na ang hukbo ng New World ay sinusubukang atakihin ang World Universe muli. Gayunpaman, makatwiran namang atakihin nila ang Donghai City. Bakit pa sila dadaan sa syudad at didiretso sa mansyon? Tagaktak ang pawis ng noo ng katulong habang sinasabi niyang, sa oras na ito ay nagpanggap na mga mangingisda ang hukbo ng New World galing sa New World, kaya naman walang nakakilala sa kanila. Natatakot ako na ang kanilang kasalukuyang distansya sa mansyon ng mga Carter ay mas mababa sa 10 minuto. Nakatanggap ako ng balita na mayroon daw ninakaw sina Manang Rachel at Manong Ewan sa New World Royals na ikinagalit niya kaya. Slam! Pinalo ni Zoran ang lamesa bago pa siya matapos magsalita at nanginginig na siya sa galit. Etong dalawang hayop na to na naman. Doon pa lang, sabi ni Zoran sa katulong, tawagin mo si Rachel. Agad siyang umalis dahil sa galit ni Zoran. Sa sandaling yon, nagpatong-patong na ang galit ni Zoran kay Rachel, habang tinitingnan niya si Susan at galit na sinabi, tignan mo. Yang dalawang hayop nang yan ay gumagawa ng gulo.
Una, pinatay nila si Daryl, ngayon naman may ninakaw sila sa New World Royals. Hindi ko talaga maintindihan kung anong kabutihan ang mayroon si Ewan. Bakit ka ba pumayag na pakasalan ng anak natin yan? Ako, namula ang mukha si Susan. Hindi na niya alam ang kanyang sasabihin, kaya naman pinakalma na lang niya si Zoran. Sige, sige. Huwag ka nang mag-alala. Tanungin natin sila at linawin ang mga bagay. Ibalik na lang natin sa kanila kung may ninakaw man talaga si Rachel sa New World. Pumasok si Rachel at Sarah, tumatawa silang dalawa, lalo na si Rachel. Sobrang saya niya dahil papakasalan niya si Ewan bukas. Gayunpaman, ngumiti pa rin si Rachel hanggang sa makarating sa living hall bago pa niya tanungin si Zoran, "Papa, pinapatawag mo raw ako?" Ramdam niya ang galit ni Zoran. Slap! Wala nang sinabi si Zoran at sinampal na niya agad si Rachel ng malakas. Hindi alam ni Rachel ang magiging reaksyon niya at bumagsak siya sa sahig na may bakat ng kamay sa maganda niyang mukha. Hayop ka! Sabihin mo sa akin ang totoo, anong ninakaw mo sa New World Royals? Galit nag-alit na tanong ni Zoran kay Rachel. Ang pag-iisip pa lang ng kamatayan ni Daryl dahil sa kanya, ay matagal na niyang ikinagalit at hindi niya na mapigilan ito. Bakit mo sinampal ang anak mo? Galit na si Susan at pinadyak ang kanyang paa. Hinawakan ni Rachel ang kanyang pisngi. "Pa, anong pinagsasabi mo? Bakit ako magnanakaw sa New World Royals?" Tumulo na ang kanyang mga luha. Sasabihin mo ba sakin o hindi? Galit na si Zoran. Papunta na ang hukbo ng New World sa bahay natin ngayon. Ano? Natigilan si Rachel. Ito kaya ang GI babe na galing sa Heavenly Earth Altar. Nang maisip ito ni Rachel, nataranta na siya at sinabing, "Noong nakaraan, pumunta kami ni Ewan sa Heavenly Earth Altar at kinuha ang bead bago kami umalis." Galit nag-alit si Zoran, muntik na siyang masuka ng dugo habang nakikinig sa mga sinasabi ni Rachel. "Malas tayo. Malas tayo. Bakit ba naging anak kita?" "Pa," natataranta na si Rachel at nagsimula ng umiyak. "Pa, bakit mo ako sinisigawan? Hindi mo ako kinausap ng 1 taon dahil kay Daryl. Tagalabas lamang siya, ako yung anak mo." Tumutulo ang mga luha ni Rachel pagkatapos magsalita. "Oh, kinuha ko ang bead sa New World pero sira na ito. Hindi naman yon mahalaga. Ibabalik ko na lang sa kanila, bakit mo ba ako sinisigawan?" Nanginginig sa galit si Zoran at inangat ang kanyang kamay. Sasampalin na niyang muli si Rachel. "Nagnakaw ka sa New World at nagbalak ka pa ring sumagot. Hayop ka! Hindi kita anak." Nag-aalala at galit na si Susan, pero agad siyang pumunta sa kanila at pinigilan si Zoran. "Pwede bang kumalma ka? Anong magandang maidudulot kapag sinaktan mo pa siya ngayon?" Nagmamadaling sinabi ni Susan kay Rachel. "Rachel, ikaw din wag mo nang sagutin ang tatay mo. Kinuha mo ba ang GI bead galing sa New World? Dalhin mo rito sa amin ngayon na." Hindi maipaliwanag ang galit na nararamdaman ni Rachel. Pinadyak niya ang kanyang paa at tumakbong umiiyak. Huminga ng malalim si Susan at sinabing, "Zoran, anak mo si Rachel, kahit anong mangyari, at kakasal na siya bukas. Bakit tinatrato mo siyang kaaway? Ibalik na lang natin ang bead sa New World Royals pagkadala ni Rachel dito. Sigurado akong magiging okay ang lahat." "Oo," huminga ng malalim si Zoran at umupo nang walang sinasabing kahit ano pero galit siya. "Dad." Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ang narinig. Ang gate ng mansyon ay sinipa at sinira. Sa parehong oras, ang katulong ay agad na tumakbo at namumutla dahil sa takot. "Manong, nandito na po ang mga Royal Guard." Muntik na siyang mahimatay habang sinasabi niya yon. Nag-iba ang ekspresyon ni Zoran. Agad siyang tumayo at nag-walkout. Hindi mapigilan ni Zoran huminga pagkasilip niya sa labas. Libo-libong mga Royal Guard ang pumapasok at nakapaligid na sa mansyon na para ba itong kulungan. Lahat ng Royal Guard ay nakasuot ng itim na armor at may hawak na sandata. Ang aura nila ay kakaiba, gustong-gusto nilang pumatay. Malalakas ang mga Royal Guard na galing sa New World Royals. Ang paligid sa pamilya Carter ay malamig dahil sa kanilang hitsura. Ang alagad ng mga Carter ay nagtinginan sa isa't isa at walang nagtangkang huminga. Ang namumuno sa harapan ng mga Royal Guard ay nakasuot ng gintong armor at nakasakay sa itim na kabayo. Mukha siyang mayaman. Siya ang pinakamatandang prinsip. Gasp!
Level 2 Martial Emperor. Ang kapangyarihan ng pinakamatandang prinsip ay labis na malakas at umabot na sa puntong hindi na ito kayang labanan ng iba. Galit ang puso ni Zoran, pilit ang ngiti at agad na humakbang. Ang pinakamatandang prinsip ay tumingin kay Zoran at sinabing, "Ikaw ang namumuno ng pamilya Carter, Zoran Carter." Oo, huminga ng malalim si Zoran at binati ang prinsip na may kasamang saludo. "Oo, ako nga. Pwede ko bang malaman kung sino ka?" Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang general sa gilid ng prinsip ay malamig na sinabi, "Siya ang aming kamahalan, ang pinakamatandang prinsip." Alam mo ba kung bakit siya narito ngayon? Ha? Ano? Siya ang pinakamatandang prinsip nanginig si Zoran. Alam ng lahat na ang pinakamatandang prinsip ang paboritong anak ng New World Emperor. Mahalaga siguro talaga ang GI bid kaya ang prinsip ang pumunta rito. Gayunpaman, magiging maayos ang lahat pagkabalik sa kanila ng bid. Sa sandaling yon, agad na pumunta si Rachel hawak ang kumikinang na bid. Ito ay GI bid. Ang pinakamatandang prinsip at ang mga guard sa paligid niya ay agad na tumingin sa GI bid. Bumigat ang emosyon sa paligid. Ang mukha ni Rachel ay may patak pa ng luha niya at agrabyado pa rin siya. Ngunit, nanginig siya nang makita niya ang libong guard na nasa harapan niya. "Bid lang naman to, bakit ang daming taong pumunta sa amin?" Binigay niya ang bid sa kanyang tatay habang iniisip niya yon. Kinuha ni Zoran ang bid. Kalmado siya naglakad papunta sa prinsip at sinabing, "Kamahalan, pagkakamali ng bata at walang alam kong anak ang pagkuha nito sa New World Royals. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa kanya. Sana ay maawa kayo at mapatawad niyo siya." Ang katotohanan, isang kagalang-galang na tao si Zoran buong buhay niya. Kailan niya nagawang babaan ang sarili niya para sa ibang tao? Dagdag pa rito, inatake ng New World Army ang World Universe noong nakaraang taon. Ngunit, kasalanan pa rin ni Rachel ang pagnanakaw ng isang bagay na pagmamay-ari nila. Galit na ang pinakamatandang prinsip, habang tinitignan niya ang GI bid at maingat itong nilagay sa maliit na kahon. Nanatiling tahimik ng mga sandaling yon. Ang pamilya Carter ay kumalma na habang pinapanood ang prinsip. Okay na siguro ang lahat dahil naibalik na ang bid sa kanila. Nagkatinginan si Zoran at Susan, nakahinga na sila ng malalim. Sino ang mag-aakala na sa susunod na sandali, naging kakaiba ang tingin ng prinsipe? "Makinig kayo. Patayin niyo ang mga Carter. Walang dapat matira sa kanilang buhay," sabi niya. "Opo." Sa sandaling sinabi yon ng 1,000 Royal Guards, diretso nilang tinira ang kanilang mga sandata sa mga Carter, nang walang pasabi. Walang nakapagsalita ng mga oras na yon. Maririnig mo ang mga alagad ng pamilya Carter ay sumisigaw dahil sa sakit. Wala na silang oras para magkaroon ng reaksyon habang nahulog sila sa lupa. "Ikaw," natigilan si Zoran at nagalit. Namutla siya. "Ngumisi ang prinsip, maliit lang ang pamilya nyo, anong karapatan nyong nakawin ang GI bid? Binastos nyo ang kataasan ng royal family. Dapat sa inyo ay mamatay lahat ngayong araw. Ang GI bid ay nasa korona ng lolo niya, at ito ay mahalaga. Karapat dapat mamatay ang pamilya Carter, dahil tinangka nilang nakawin ang isang mahalagang bagay." Galit ang nakita sa mga mata ng prinsip, habang iniisip niya ang ginawa nila. Tinuro niya si Zoran at sumigaw, "Dapat kayong mamatay lahat." Maririnig mo ang mga tao ng pamilya Carter na sumisigaw dahil sa sakit. Naguguluhan si Rachel sa nangyayari, at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi makatwiran ang New World Royals. Binalik na namin ang bid sa inyo, tapos ganyan ang gagawin nyo. Sumusobra na kayo." Hindi niya inakala na ang isang maliit na bid ay hahantong sa isang malaking gulo. Hindi patas ang Diyos. Galit ang prinsip at sinabing, hindi dapat madungisan ang New World Royals. Lahat kayo, kayong pamilya Carter. Dapat kayong mamatay. Sumigaw si Zoran habang kinuha niya ang kanyang mahabang espada at agad na tumakbo sa mga Royal Guard. Alam niyang masisira agad ang pamilya Carter. Ngunit, gusto niyang patumbahin ang mga Royal Guard kahit na alam niyang masisira nila ito. Sa puntong ito, kaya niyang desperadong lumaban para sa buhay niya dahil walang kwenta kapag nagsalita pa siya. Patayin yan, ang alagad ng pamilya Carter, ay agad na bumalik sa kanilang ulirat.
lumaban sila gamit ang kanilang mga sandata. Gayunpaman, mas marami ang mga Royal Guards kaysa sa mga alagad ng pamilya Carter, isa-isa silang nahuhulog sa lupa. Klang! 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 Sa sandaling yon, ang tunog ng mga sandatang naglalaban, at sigaw ng mga tao, ay rinig sa buong mansyon ng pamilya Carter. Habang naglalaban sila, si Susan, Rachel at Sarah ay nilabas din ang kanilang mga espada. Sa sandaling yon, naisip ni Rachel na patay na ang kanyang yaya habang nakikipaglaban siya sa mga Royal Guards. Galit na galit siya habang sinasabi niya kay Susan, "Ma, pasensya ka na. Kasalanan ko to, hindi ko na dapat kinuha ang bid." Huminga ng malalim si Susan at sinabing, "Anong saysay pa ng pagsabi mo niyan ngayon? Ipaglaban at protektahan muna natin ang ating pamilya." Pagkatapos ay winagayway niya ang kanyang espada. Dalawang Royal Guard ang sumisigaw sa sobrang sakit at nahulog sa lupa. Hindi makapangyarihan si Susan pero maalam siya sa formations. Ngunit, nasa mahigit 10,000 ang mga Royal Guards at sa sandaling yon ay hindi gagana ang kanyang formation. Nanginig siya. Makakatakas lamang ang pamilya Carter kung makakapagtago sila sa Peach Blossom Forest. Subalit, ang dami ng New World Army ay hindi sila pinayagan na makatakas at makapunta sa Peach Blossom Forest. Naging kulay gray ang mukha ni Zoran at malamig niyang sinabi, "Rachel Carter, ikaw ang may kasalanan nito. Tandaan mo, simula ngayon hindi na kita anak." Ang lamig ng kanyang puso habang sinasabi niya yon dahil sa pagkabigo niya sa kanyang anak. Nanginig siya nang marinig niya ang mga sinabi ni Zoran. Nalungkot siya at tumulo na ang kanyang mga luha. "Patayin yan!" Sa parehong sandali, 12 Royal Guards ang sumisigaw at tumakbo papunta kay Zoran. "Gusto niyo kaming patayin? Sige. Halika kayo rito." Hindi nagpakita ng takot si Zoran dahil galit na siya at tumakbo siya para salubungin sila. Ang laban ay mas nagiging brutal. Ang kaibahan ng dalawang panig ay malaki. Ngunit pinaglalaban ng mga Carter ang kanilang buhay at mamamatay silang pula ang mga mata dahil pinagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Amoy na amoy ang dugo, para bang may amoy na rin ng dugo sa hangin. Hindi mababa sa 10 minuto, nabawasan na agad ng kalahati ang pamilya Carter, kaya nagpatuloy silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. "Anong karapatan mong patayin ang pamilya ko? Lahat kayo ay dapat mamatay." Dad. Galit si Zoran habang sinampal niya ang 2 Royal Guard palayo. Mas lalo siyang nagalit habang tumitingin siya sa paligid. Nakikita niya ang mga katawan ng mga alagad niya na nakakalat sa lupa, patay na at sugatan. Sariwang dugo ang nasa sahig. "Kailangan ko pang pumatay ng 2 hayop ngayon, kahit ikamatay ko pa," malamig na sinabi ni Zoran. Sa susunod na sandali, lumipad si Zoran at inangat ang pareho niyang kamay. Isang malakas na puwersa kasabay ng kidlat na makikita sa madilim na langit ang nakapalibot kay Zoran. Thunderous Catastrophe, kulay pula ang mga mata ni Zoran, inangat niya ang kanyang kamay at tinuro ito sa Royal Guards. Rumble! Isang kulay asul na kidlat ang humiwa sa madilim na langit at bumaba kasabay ang isang malakas na tunog, brutal na tumama pababa. Nasa higit 100 Royal Guards ang sumisigaw sa sakit at agad na nahulog sa lupa sa ilalim ng nakakatakot na kidlat. Ito ay ultimate technique ni Zoran, ang Thunderous Catastrophe. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.